Sa isang tahimik at payapang bayan sa probinsya ng Batangas, may isang binatang nagngangalang David. Siya ay 18 taong gulang. Lumaki sa pagmamahal at paggabay ng kanyang lolo at lola. Maalalahanin at mabait si David, bunga ng mga aral at prinsipyo na itinuro sa kanya ng kanyang mga tagapag-alaga. Si David ay galing sa isang pamilyang may kaya. Ang kanilang bahay ay malaki at nakatayo sa gitna ng isang malawak na lupain. Ngunit sa kabila ng kanilang kayamanan, tinuruan si David ng kanyang lolo at lola na huwag umasa sa pera. Ang tunay na kayamanan at tagumpay apo ay hindi nasusukat sa pera mo, kundi sa iyong mga nagawa at sa kabutihan ng iyong puso. Madalas sabihin ng kanyang lolo na si Lolo Pedro. Oo nga po lolo, lagi ko pong tatandaan yan. Tugon ni David habang tumutulong sa pag-aayos ng kanilang hardin. Magmula pagkabata, hinubog na si David na maging responsable at mapagkumbaba. Wala silang katulong sa bahay sapagkat nais ng kanyang lolo at lola na matutunan niya ang mga gawaing bahay. David anak, importante ang marunong kang magluto, maglaba at mamlansya. Hindi natin alam ang darating na panahon kaya dapat handa ka. Wika ng kanyang lola na si Lola Ising habang tinuturuan siyang magluto ng adobo. Sige po lola, gusto ko pong matutunan ng lahat. Sagot ni David na nakangiti habang hinihiwa ang bawang. Ang kanyang nanay ay pumanaw na noong siya ay bata pa lamang at ang kanyang tatay naman ay nagtatrabaho sa Maynila. Dahil sa abalang-abala ito sa trabaho, ipinagkatiwala na lamang si David sa kanyang lolo at lola. Bagamat bihira nilang makita ang tatay ni David, buwan-buwan naman itong nagpapadala ng pera. Ngunit hindi alam ni David kung gaano kalaki ang halagang ito sapagkat ito'y hawak ng kanyang lolo at lola. Si David ay isang matalino at masipag na estudyante. Magmula elementarya hanggang high school, pasok siya lagi sa top 10 ng kanilang klase. Dahil dito, madalas siyang nagiging officer ng kanilang school at siya rin ang madalas hingan ng tulong ng kanyang mga kaklase. David, pwede bang patulong sa assignment? Tanong ng kanyang kaibigan na si Benjo isang hapon habang sila'y nag-aaral sa ilalim ng puno ng mangga. O naman Benjo, halika. Tignan natin to. Sagot ni David sabay lapag ng kanyang libro sa lupa. Mahilig talaga si David na magturo at magbigay gabay sa kanyang mga kaklase. Dahil dito, pangarap niyang maging isang guro. Nang ikinuwento niya sa kanyang lolo at lola, labis silang natuwa. Lolo, gusto ko pong maging guro balang araw. Gusto ko pong makatulong sa mga batang kagaya ko na nangangarap din. Sabi ni David habang sila'y nagkakape sa balkonahe. Aba, napakagandang pangarap niya na po ah. Ikwento natin ito sa iyong tatay. Sigurado akong matutuwa siya. Sagot ni Lolo Pedro na may ngiti sa kanyang labi. Nang malaman ng tatay ni David ang kanyang pangarap, napagdesisyonan nila na papuntahin si David sa Maynila para doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. David anak, maganda ang oportunidad na ito para sa iyo. Makikita mo ang mundo sa labas ng ating probinsya. Sabi ni Lola Ising isang gabi habang sila'y nag-uusap sa sala. Pero Lola, paano po kayo ni Lolo? Kaya niyo po bang mag-isa dito? Tanong ni David, nag-aalala sa kanyang mga lolo at lola. Huwag kang mag-alala apo. Ang mahalaga ay matupad mo ang iyong mga pangarap. Sagot ni Lolo Pedro, hinahagod ang likod ng kanyang apo. Sa kabila ng kanyang pag-aalangan, pumayag si David na pumunta sa Maynila. Ngunit bago ang lahat, patuloy muna ang kanyang buhay sa probinsya. Araw-araw gumigising si David ng maaga upang tumulong sa mga gawaing bahay bago pumasok sa eskwelahan. David, huwag mong kalimutan ang mga gamit mo. Paalala ni Lola Ising tuwing umaga habang hinahanda ang baon ni David. Opo Lola, maraming salamat po. Tugon naman ni David bago siya magpaalam at maglakad papuntang eskwelahan. Sa eskwelahan, palaging aktibo si David. Hindi lamang siya magaling sa academics, kundi pati na rin sa extracurricular activities. Siya ang presidente ng kanilang student council at miyembro ng iba't ibang mga clubs. David, salamat sa pagtulong mo sa event natin kahapon ha. Napaka-organisado. Wika ng kanilang principal na si Ginang Santos. Walang anuman po ma'am. Masaya po akong makatulong. Sagot naman ni David na may ngiti. Ang mga kaklase ni David ay hinahangaan siya dahil sa kanyang sipag at talino. Ngunit hindi rin maiwasan na may ilan na naiinggit sa kanya. Ang sipag naman ni David, para siyang robot.
Bulong ng isa niyang kaklase habang naglalakad sila pa uwi. Oo nga, parang wala siyang kapaguran. Sagot ng isa pa na nagbubuntong hininga. Sa kabila ng ganitong mga usapan, hindi ito alintana ni David. Patuloy lang siya sa kanyang mga gawain at pagtulong sa kanyang mga kaibigan. David, salamat talaga sa pagtuturo mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ako pumasa sa exam eh. Sabi ng kanyang kaibigan, si Maria, habang sila'y naglalakad pa uwi. Walang anuman yun, ano ka ba? Masaya akong makatulong. Sagot ni David na may ngiti. Isang gabi habang nag-uusap si David at ang kanyang lolo't lola sa harap ng bahay, napag-usapan nila ang nalalapit na pag-alis ni David, papuntang Maynila. David, malapit na ang araw ng pag-alis mo ha. Huwag kang mag-alala, lagi kaming nandito para sa'yo. Sabi ni Lolo Pedro habang nakatingin sa bituin sa kalangitan. Opo Lolo, medyo kinakabahan nga po ako eh. Pero alam ko magtatagumpay ako dahil sa mga itinuro niyo po sa akin. Sagot ni David, pilit nang umingiti. Lagi kang mananalangin ha, at magtiwala sa sarili mo anak. Yan ang pinakamahalaga. Dagdag ni Lola Ising habang hinahawakan ng kamay ng kanyang apo. Lumipas ang mga araw at patuloy na naghahanda si David para sa kanyang pag-alis. Habang papalapit na ang araw na iyon, hindi niya maiwasang maging emosyonal. Lolo, Lola, marami pong salamat sa lahat po ng inyong ginawa para sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Sabi ni David isang gabi habang sila'y kumakain ng hapunan. Apo, kami dapat ang magpasalamat sa iyo. Napalaki ka naming mabuti at alam naming magtatagumpay ka. Sagot naman ni Lolo Pedro na may luha sa kanyang mga mata. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malinaw kay David ang halaga ng pamilya at mga aral na kanyang natutunan sa probinsya. Ang kanyang buhay sa Batangas ay puno ng pagmamahal, pagsisikap at pangarap. Sa kanyang puso, dala-dala niya ang mga ito habang naghahanda siyang harapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay sa Maynila. Dumating din ang araw na kinailangan ng umalis ni David sa Batangas at magtungo sa Maynila. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, ramdam niya ang bigat ng pamamaalam sa lugar na kinalakihan at sa mga taong naging sandigan niya sa loob ng maraming taon. Sa istasyon ng bus, kapwa emosyonal si Lolo Pedro at Lola Ising. Apo, alagaan mong sarili mo roon ha. Lagi kang mananalangin, sabi ni Lola Ising habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Huwag na po kayong mag-alala Lola. Lagi naman po akong tatawag eh. Tugon ni David, mahigpit na niyayakap ang kanyang lola. David, tandaan mo ang lahat ng itinuro namin sa iyo. Ang kabutihan ng puso ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman ha. Sabi ni Lolo Pedro. Hinahawakan at tinatapik ang balikat ng apo. Opo Lolo, hindi ko po kayo bibiguin. Sagot naman ni David na may ngiti, ngunit halatang pigil ang kanyang pag-iyak. Habang palayo ang bus, sumisilip si David sa bintana. Pinapanood ang luntiang kapaligiran ng Batangas na unti-unting naglalaho sa kanyang paningin. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at nag-isip tungkol sa mga bagong karanasang naghihintay sa kanya sa Maynila. Pagdating ni David sa Maynila, namangha siya sa dami ng tao, gusali at sasakyan. Iba ang ingay at bilis ng buhay dito kumpara sa tahimik na pamumuhay sa Batangas. Dumiretso siya sa kanyang dormitoryo, isang malaking gusali na puno ng estudyanteng kagaya niya. Pagpasok niya sa kanilang kwarto, nakilala niya agad ang dalawa sa kanyang mga magiging kasama. Hi, ako nga pala si Marcus. Bati ng isang lalaki na naka-collared shirt at mukhang anak mayaman. Hello, ako naman si James. Mukhang ikaw ang bago naming kasama. Sabad naman ng isa pang lalaki na nakasuot ng mamahaling relo. Oo, ako nga po pala si David. Bagong salta lang po ako dito sa Maynila. Sagot ni David na may ngiting pilit. Bakit? Taga-saan ka pala David? Tanong ni Marcos habang binubuksan ang kanyang laptop. Taga Batangas po ako. Sagot ni David. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Marcos at James. Napansin ni David ang pagbabago ng kanilang tono at tingin. Ah, probinsyano pala. Wika ni James sabay kindat kay Marcos. Simula noon, hindi na siya pinansin ng dalawa. Kung dati magiliw silang kausap, ngayon ay tila ba naging malamig na ang kanilang pakikitungo. Tuwing nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang mga eskwelahan noong high school, parating iniiba nila ang usapan kapag sumasali si David. Isang gabi habang nag-aaral si David sa kanilang kwarto, narinig niya ang pag-uusap ng dalawa.
James, alam mo bang may bagong restaurant sa BGC? Tara, subukan natin mamaya. Yaya ni Marcus. Sige, pwede, basta sagot mo ha. Tugon naman ni James sabay tawa. Tahimik lang si David sa isang sulok. Nag-aaral ng kanyang mga notes. Hindi na siya inalok na sa mama o kahit man lang kinausap. Sanay na siya sa ganitong pagtrato mula nang malaman nila na siya'y taga-probinsya. Upang makapag-adjust nga sa bagong kapaligiran, naglibot-libot si David sa paligid ng kanilang dorm. Pinagbasdan niya ang mga gusali, tindahan at mga tao. Sinikap niyang maging pamilyar sa mga daanan at food park. Kahit papaano, nahanap niya ang ilang mga tindahan na nagbebenta ng paborito niyang pagkain sa probinsya. Isang linggo bago magsimula ang pasukan, dumating na ang ika-4 nilang kasamahan sa dormitoryo. Isang matangkad na lalaki, maputi at halatang galing sa ibang bansa. Hi guys, nice to meet you all, I'm Alex. Pakilala nito habang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Hello Alex, I'm Marcus. This is James and that's David. Sabay turo ni Marcus sa kanila isa-isa. Ano? Saan ka nag-high school, Alex? Tanong ni James, halatang interesado. I studied abroad, in New York. Sagot naman ni Alex na may ngiti sa labi. Wow, sosyal! Tugon ni James sabay high five kay Marcus. Napansin ni David na naging magilaw ang dalawa kay Alex. Halatang hinahangaan nila ito dahil sa kanyang estado at pinagmulan. Subalit nang makausap ni David si Alex kinagabihan, iba-iba ang pakikitungo nito sa kanya. Nagmumukmo kaya yata dyan, David? May problema ba? Tanong ni Alex habang nag-aayos ng kanyang kama. Wala naman. Medyo naninibago lang siguro. Sagot ni David, pilit na ngumiti. Saan ka pala galing, David? Tanong ni Alex habang sinisipat ang kwarto. Taga Batangas po ako. Sagot ni David. Wow! Batangas? Alam mo gusto ko dyan, tahimik at maganda ang mga tanawin. Dyan din ba tumira yung mga magulang mo? Tanong ni Alex, tila interesado. Oo, pero sa lolo't lola ako lumaki. Ang tatay ko kasi nandito sa Maynila at ang nanay ko naman ay pumanaw na. Paliwanag ni David na may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Naku, sorry to hear that. Pero ang saya siguro na lumaki sa probinsya, ano? Dami mong natutuhan. Sabi ni Alex na may simpatya sa kanyang mga mata. Oo, marami akong natutunan sa kanila. Sila ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko. Sagot ni David. Medyo nabawasan ang kanyang lungkot dahil sa kabaitan ni Alex. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni David ang malaking kaibahan ng pagtrato ni Alex kumpara kina Marcos at James. Sa kabila ng pagiging taga-probinsya, hindi siya minamaliit ni Alex. Sa halip, tinutulungan pa siya nitong mag-adjust sa bagong kapaligiran. Ano David, tara, labas tayo. Pakita ko sa iyo yung magagandang lugar dito sa Maynila. Yaya ni Alex isang hapon. Sige ba? Salamat Alex ha. Hindi ko pa kabisado ang lahat dito eh. Sagot ni David na tuwang-tuwa. Habang naglalakad sila sa kalye, ipinakita ni Alex kay David ang iba't ibang lugar na pwede niyang puntahan. Mula sa mga tindahan hanggang sa mga pasyalan. Sinikap ni Alex na ipakita ang ganda ng Maynila sa kanyang bagong kaibigan. Alam mo David, huwag mong pansinin yung dalawa. Minsan kasi, mga tao base lang sa yaman at estado. Ayun lang yung pinagbabasehan nila kung sino yung gusto nilang kausapin. Pero alam mo ang importante, yung mabuting kalooban. Sabi ni Alex habang sila'y naglalakad sa kahabaan ng Ayala Avenue. Salamat Alex ha. Ang laking tulong ng mga sinasabi mo. Sagot ni David na ngayon ay may ngiti na sa kanyang labi. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging magaan ang loob ni David. Bagamat may hirap ang umpisa, alam niyang marami pa siyang pagdadaanan. Ngunit sa tulong ni Alex, unti-unti siyang nakakapag-adjust sa bagong buhay sa Maynila. Sa kanyang puso, dala-dala ni David ang mga aral at pagmamahal mula sa kanyang lolo at lola. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, pinapatunayan niya na hindi hadlang ang pinagmulan sa pagkamit ng mga pangarap. Sa kabila ng lahat, ang kabutihan at determinasyon ang magdadala sa kanya tungo sa tagumpay. Hanggang sa nagsimula na nga ang klase sa universidad at si David ay naging abala sa kanyang bagong buhay bilang isang estudyante sa Maynila. Si Marcus ay kumuha ng kurso sa civil engineering. Si James naman ay nag-aaral para maging doktor at si Alex ay nag-aaral ng architecture. Samantalang si David ay kumuha ng kursong edukasyon
na akma sa kanyang pangarap na maging guro. Sa unang araw pa lamang ng klase, napansin ni David na karamihan sa kanyang mga kaklase ay mayayaman at anak ng mga opisyal, mga batang may mataas na estado sa lipunan at sanay sa marangyang pamumuhay. Nang makipag-usap si David sa ilang kaklase, napag-alaman nilang galing siya sa probinsya at ang kanyang lolo at lola lamang ang nagpalaki sa kanya. Agad nilang inakala na siya ay isang scholar. Ay, scholar ka pala David? Kaya pala ganyan ka kasipag? Sabi ni Tina, isa sa kanyang mga kaklase, habang sila'y nagkikwentuhan sa labas ng silid-aralan. Hindi naman. Pilit na paliwanag ni David, ngunit agad siyang pinutol ni Tina. Kaya pala, sige, kailangan mo talagang magsipag. Sabat ni Tina na hindi na hinintay ang buong paliwanag ni David. Napansin ni David na mabilis nakabuo ng grupo ang kanyang mga kaklase. May mga barkada na sila at tila ba walang gustong isama si David. Tuwing recess, sa cafeteria ng university, kumakain ang kanyang mga kaklase. Samantalang si David ay madalas nag-iisa. Sa isang sulok, kumakain ng baon na niluto pa niya noong umaga. Minsan, habang naglalakad siya papunta sa library, narinig niya ang usapan ng ilan niyang kaklase. Napansin niyo ba yung David na yun? Parang lagi siyang nag-aaral mag-isa, no? Sabi ng isa sa kanila. Oo nga, scholar kasi. Kaya kailangan talagang magpakitang gilas. Sagot naman ng isa pa sabay tawa. Bagamat malungkot, pinilit ni David na hindi ito alintana. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral ng mabuti. Sa tuwing may pagsusulit o proyekto, ibinibigay niya ang kanyang buong makakaya. Napansin ito ng kanyang mga guro at madalas siyang pinupuri dahil dito. Very good David. Keep up the good work ha. Sabi ni Professor Reyes matapos niyang maipasa ang isang mahusay na proyekto sa edukasyon. Salamat po, Prof. Tugon ni David na may ngiti sa labi. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa tagumpay ni David. Madalas siyang pinag-uusapan ng kanyang mga kaklase ng harap-harapan. Nakita niyo ba yung ginawa ni David kanina? Grabe, parang sip-sip talaga. Sabi ni Mark habang sila'y naglalakad papunta sa kantin. Oo nga, sobra sa pagka-scholar. Kailangan ng mataas na grades para hindi matanggal. Dagdag ni Carla na sinadyang lakasan ng boses upang marinig ni David. Hindi na lang ito pinansin ni David at nagpatuloy siya sa kanyang gawain. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang sakit ng diskriminasyon at pangungutya. Isang gabi, habang nag-aaral si David sa dormitoryo, dumating si Alex at napansin ang kanyang pagod na mukha. David, mukhang stress ka na. Pahinga ka na muna. Sabi ni Alex habang inilalapag ang kanyang mga gamit sa mesa. Medyo pagod lang ako, Alex. Maraming requirements at mga gawain sa school eh. Sagot ni David na pilit nang umingiti. Okay, ganito na lang. Labas muna tayo saglit. May alam akong lugar na maganda para makapag-relax ka. Yaya ni Alex. Sige ba? Salamat ha. Kailangan ko rin yata ng break eh. Tugon ni David na tuwang-tuwa sa alok ng kaibigan. Habang naglalakad sila sa kalye, ipinakita ni Alex kay David ang isang maliit na cafe na tahimik at pwedeng pag-aralan. Dito tayo. Tahimik at magandang ambience. Sabi ni Alex. Tamang-tama. Kailangan ko rin ng lugar na tahimik para makapag-focus. Sabi ni David habang umuupo sa isang mesa. Habang nag-aaral sila, patuloy na kinakamusta ni Alex si David. Kamusta na sa klase? Medyo mahirap bang mga subjects? Tanong ni Alex. Mahirap din pero kinakaya naman. Ikaw, kumusta ang architecture? Tanong ni David pabalik. Masaya naman pero challenging din talaga. Lalo na yung mga design projects, ay naku. Sagot ni Alex na may ngiti. Lumipas ang mga araw at lalo pang naging mahirap ang sitwasyon ni David. Isang araw nalaman niyang nililigawan ni Marcos si Tina, isa sa kanilang kaklase. Dahil dito, mas lalo pang naging masama ang turing ni na Marcos at James kay David sa dorm. Bakit siya ang sipag-sipag mo, David? Scholar ka nga pero hindi naman ibig sabihin na kailangan mo maging perfect. Sabi ni Marcos isang gabi habang sila'y nasa sala ng dorm. Hindi naman sa ganun, Marcos. Gusto ko lang naman talagang mag-aaral ng mabuti. Sagot ni David, pilit na nagpapaliwanag. Alam mo, huwag ka nang magkunwari. Alam naman naming lahat na kailangan mo ng mataas na grades para hindi matanggal sa scholarship mo. Sabat ni James na halatang nang iinis. Isang gabi matapos ang isang mahabang araw ng pag-aaral,
dumating si Alex sa dorm at nakita si David na tila pagod na pagod. David, dyan ka na naman. Mukhang kailangan mo na naman ng magpahinga. Tara, labas ulit tayo. Yaya muli ni Alex. Sige, siguro nga tama ka. Salamat talaga sa pag-aalaga mo sa akin ha. Sagot ni David na lubos na nagpapasalamat sa kanyang kaibigan. Habang naglalakad sila sa labas, napag-usapan nila ang mga hirap at pagsubok sa university. David, alam kong mahirap pero kaya mo yan. Laban lang ha. Sabi ni Alex na nagbibigay ng lakas ng loob kay David. Salamat pre. Buti na lang at nandyan ka. Tugon ni David na ngayon ay may ngiti na sa labi. Bagamat mahirap ang kanyang pinagdadaanan, nanatili si David na matatag at determinado. Patuloy siyang nagsikap at nagpakita ng dedikasyon sa kanyang pag-aaral. Sa kabila ng diskriminasyon at pangungutya, alam niyang may mga tao pa ring handang tumulong at magbigay ng suporta sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy na pinapatunayan ni David na hindi hadlang ang pinagmulan sa pagkamit ng mga pangarap. Isang araw na pagdesisyonan ni David na magluto ng tawilis para sa kanyang baon. Bukod sa gusto niyang magtipid, nais din niyang matikman muli ang mga pagkaing kinalakihan niya sa Batangas. Nagpapadala naman kasi ang kanyang lolo at lola ng pagkain sa kanya buwan-buwan. Maaga pa nang magsimula siyang magluto sa dormitoryo nang wala pa ang kanyang mga kasama. Habang nagpiprito si David ng tawilis, pumasok si James sa kusina. Agad na napaubo ito at nagtakip ng ilong. David, ano ba yung niluluto mo? Ang baho! Reklamo ni James, sabay lingon kay Marcus na katatapos lang ng shower. Ay, pasensya na. Nagluluto kasi ako ng baon ko eh. Paliwanag ni David habang patuloy sa pagluluto. Pwede ba? Huwag ka nang magluto ng ganyan dito sa dorm. Hindi kami sanay sa mga amoy na yan. Sabi ni Marcus na halatang inis. Hindi ito problema kay Alex na pumasok din sa kusina at napangiti sa amoy ng tawilis. David, parang masarap yan ah. Pwede bang matikman? Tanong ni Alex na tila walang iniindang amoy. Sige Alex, masarap to, promise. Sagot ni David na may ngiti sa labi. Binignan niya si Alex ng maliit na piraso ng tawilis. Masarap nga. Salamat David. Sabi ni Alex matapos tikman ng ulam. Habang nagluluto si David, napaisip siya tungkol sa kanyang lolo at lola at sa mga dati niyang kaklase at kaibigan sa probinsya. Kamusta na kaya sila lolo at lola? Siguro miss na nila ako. Bulong niya sa sarili habang tinitignan ang nagiging golden brown na tawilis. Pagkatapos magluto, nagpunta na si David sa klase. Dahil sa naalala niya ang pagmamahal ng kanyang lolo at lola, naging masipag siya sa pag-aaral at aktibong nakilahok sa diskusyon sa klase. Nang mag-recess na, pumunta si David sa ilalim ng isang malaking puno upang kainin ang kanyang baon. Habang inilalabas niya ang kanyang pagkain, napadaan si Tina at ang kanyang manliligaw na si Marcus, kasama ang grupo ng mga kaibigan nito. Agad silang nag-react sa amoy ng tawilis. Ano ba yan? Ang baho naman ng pagkain na yan. Maarteng sabi ni Tina, na tila ba natatawa ngunit halatang naiinis. Nang marinig ito ni Marcus, agad siyang nagalit. David, ano ba naman yan? Nakakahiya ka? Hindi ka ba pwedeng magbaon ng matinong pagkain? Tinuloy mo talaga pagbabaon mo ng masangsang na amoy na yan? Sigaw ni Marcus. Tawilis lang naman to, masarap to. Subukan nyo. Paliwanag ni David. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Marcus. Hindi nagdalawang isip si Marcus. Agad niyang kinuha ang pagkain ni David at itinapon ito sa basura. Huwag ka na nga magdadala ng mga nakakadiring pagkain dito. Ito, gamitin mo tong pera at kumain ka na lang sa cafe. Sabi ni Marcus habang iniaabot ang pera kay David. Iniwan nila si David na nakatulala at labis na nanghihinayang sa itinapon nilang pagkain. Bakit nila ako ganito tratuhin? Wala naman akong ginagawang masama. Bulong ni David sa sarili habang tinitignan ang perang ibinigay ni Marcus. Habang naglalakad pa uwi, hindi maiwasan ni David na makaramdam ng kakunting galit kay Marcus. Pinaghirapan ko pa naman din yun. Hindi nila naiintindihan kung gaano kahalaga sa akin ang mga bagay na yun. Sabi ni David sa sarili. Pinipigil ang kanyang luha. Sa kabila ng lahat, pinilit ni David na magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Alam niyang hindi siya dapat magpatalo sa mga pangungutya at diskriminasyon. Tuwing gabi, sa tulong ni Alex, natututo siyang mag-adjust sa kanyang bagong buhay sa Maynila. David, huwag mo nang pansinin ang mga yun.
Alam kong mahirap pero nandito lang ako para sa'yo, sabi ni Alex habang sila'y nag-uusap sa dormitoryo. Salamat Lex ha, malaking tulong ka talaga, tugon ni David na may ngiti. Bagamat maraming pagsubok ang dumating, nanatili si David na matatag. Alam niyang sa kabila ng lahat ng ito, magiging matibay siya dahil sa mga aral at pagmamahal na kanyang nakuha mula sa kanyang lolo at lola at sa suporta ng kaibigan na si Alex. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang ang lumala ang pagtrato ni na James at Marcus kay David. Isang umaga, napansin ni David na nawawala ang mga pakete ng tuyo at iba pang mga pagkain na nakalaan sana niyang lutuin. Agad niyang hinarap sina James at Marcus tungkol dito. James, Marcus, nakita niyo ba yung mga pakete ng tuyo ko? Nawawala kasi, kanina ko pa hinahanap. Tanong ni David na halatang nag-aalala. Di namin alam yan, David. Baka nakalimutan mo lang kung saan mo nilagay. Sagot ni James na may kasamang pilit ng ngiti. Oo nga, baka naman nagkalat ka lang. Dagdag ni Marcus na walang interes sa usapan. Sa loob-loob ni David, naghihinala siya na sina James at Marcus ang may gawa nito. Alam niyang gusto nilang mapigilan siyang magluto ng mga pagkain na hindi nila gusto ang amoy. Ngunit wala siyang pruweba kaya pinili niyang manahimik na lamang. Sa eskwelahan, naging mas malupit pa ang trato ni Tina at ibang kaklase ni David. Nalaman kasi ng buong klase ang ginawa ni Marcus sa baon ni David. Si David, pwedeng pahiyain basta't bigyan mo ng pera, sabi ni Tina habang nagkwekwentuhan sila sa cafeteria. Dahil dito, nagkaroon ng lakas ng loob ang iba pa nilang kaklase na pahiyain si David. Tuwing may pagkakataon, sinasadya nilang palakihin ang kanilang mga boses upang mapahiya si David. Isang araw, ginrupo sila ng kanilang professor para sa isang group project. Kabilang sa grupo ni David sina Tina, Mark at ilang iba pa. Sa simula pa lang halatang ayaw gumalaw ng mga kagrupo ni David. David, ikaw na bahala dito ha, busy kami, sabi ni Tina na tila ba iniuutos na sa kanya ang buong proyekto. Oo sige, gagawin ko na lang, sagot ni David na pilit na tinatanggap ang bigat ng responsibilidad. Magdamag siyang nagtrabaho para matapos ang project. Kahit pagod at puyat, sinikap niyang magawa ito ng maayos. Kailangan ko itong gawin para hindi kami bumagsak, sabi ni David sa sarili habang nagsusulat ng report. Nang matapos niya ang proyekto, sinend niya ito sa kanyang mga grupo upang siguraduhin maipasa ito bilang gawa ng buong grupo. Makalipas ang ilang araw, napansin ni David na naging 0 ang kanyang grade sa project. Agad niyang tinanong ang kanilang professor tungkol dito. Ma'am, bakit po 0 ang grade ko sa project? Ako naman po ang gumawa ng lahat ng yun ah. Tanong ni David halatang nababahala. David, sinabi ng mga kagrupo mo na wala kang itinulong sa project, kaya 0 ang grade mo. Sagot ng professor na may halong pagkabahala. Labis na napahiya si David nang tawagin ng professor ang kanyang mga kagrupo para magharap-harap sila. Totoo ba na walang itinulong ang miyembro niyong si David? Tanong ng teacher nila sa buong grupo. Wala po ma'am, hindi po talaga siya tumulong. Kami lang po ang nagtulong-tulungan para matapos po ang project. Sagot ni Tina na hindi ipinapahalatang nagsisinungaling siya. Oo nga po, kami lang po ang nagtrabaho dyan. Wala siyang ginawang kahit na ano. Dagdag ni Mark na nakangisipa. Nang makalabas ng classroom, narinig ni David ang kanyang mga kagrupo na nagtatawanan. Ayos yung plano natin no. Sigurado na tayo na mawawala ng scholarship yung David na yun, sabi ni Tina na halatang tuwang-tuwa. Sa puntong iyon, hindi na nakapagtimpi si David. Agad niyang kinompronta ang kanyang mga kagrupo. Hindi nga ako scholar. Bakit ba hindi niyo maintindihan? Sabi ni David. Halos mapunit ang kanyang boses sa galit. Ngunit imbis na magulat o magsorry, pinagtawanan lang siya ng mga ito. Ano ngayon kung hindi ka scholar? Hindi pa rin naman magbabago ang tingin namin sa iyo. Sagot ni Mark na tila walang pakialam at natatawa pa. Labis ang panghihinayang at galit ni David. Pilit niyang pinipigil ang mga luha habang naglalakad papunta sa kanyang susunod na klase. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng kanyang mga kagrupo. Mga taong pinagkatiwalaan niya na sana'y makatulong sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagpatinag si David. Patuloy siyang nag-aral ng mabuti. Hindi upang patunayan ang sarili sa iba, kundi para sa kanyang mga pangarap at sa pagmamahal na ibinigay ng kanyang lolo at lola. Pag-uwi sa dormitoryo, naabutan siya ni Alex na nagbabasa ng mga libro. David,
Ano ba yan? Mukhang pagod na pagod ka na naman. Ano na naman bang nangyari? Tanong ni Alex na halatang nag-aalala. Wala, Alex. Minsan talaga, ang hirap ng buhay dito sa Maynila. Sagot ni David na pilit nang mingiti. Alam mo, kahit anong mangyari, nandito lang ako. Kaya mo yan, sabi ni Alex sabay tapik sa balikat ni David. Salamat Alex, napakalaking tulong mo. Sagot ni David na ngayon ay may konting liwanag na sa kanyang mga mata. Isang araw ay kinausap si David ng kanyang mga professor sa opisina nito. David, dahil 0 ka sa project mo, mataas ang ibababa ng iyong grade. Posible kang bumagsak sa subject ko. Sabi ng professor na may halong pag-aalala sa kanyang boses. Ma'am, ako naman po talaga yung gumawa ng project. Hindi naman po talaga ako nagsisinungaling. Maraing pinaglaban ni David. David, hanggat wala kang patunay, mahirap para sa akin na paniwalaan ka. Kailangan ko ng ebidensya, sagot ng professor. Naisip ni David na maaaring magamit niya ang history ng document na kanyang ginawa bilang ebidensya. Kung may papakita niya na siya lamang ang nag-edit at nagtrabaho dito, mapapatunayan niyang siya ang gumawa ng buong project. Agad niyang kinuha ang kanyang device at tinignan ang history ng document. Makikita rito na si David lamang ang nag-edit mula simula hanggang katapusan. Excited at puno ng pag-asa, pumunta si David sa opisina ng kanyang professor upang ipakita ang ebidensya. Habang naglalakad siya sa hallway, nakasalubong niya sina Mark at Tina. Tina, Mark, nakuha ko ng ebidensya. Mapapatunayan ko nang ako lang ang gumawa ng proyekto. Sabi ni David na may halong galit at determinasyon. Biglang nagpalitan ng tingin sina Tina at Mark. Halatang kabado. Agad nilang nilapitan si David at pilit na kinuha ang kanyang cellphone. Ibigay mo nga yun, David. Wala ka namang mapapatunayan eh. Sigaw ni Mark habang pilit na inaabot ang cellphone. Hindi. Ito lang ang paraan para mapatunayan ko ang totoo. Sagot ni David na pinipilit ang kanyang cellphone. Sa kanilang rambulan, nagawang maagaw ni Mark ang cellphone ni David at agad itong tinapakan. Ayan, tignan natin kung may papapatunayan ka pa. Sabi ni Mark na may ngisi ng tagumpay. Sa eksaktong pagkakataon na iyon, lumabas ang professor ni David mula sa opisina at narinig ang kaguluhan. Ano bang nangyari dito? Tanong ng professor, halatang nababahala. Agad na nagkaroon ng pagkakataon sina Tina at Mark na magpaliwanag. Ma'am, inaaway po kami ni David dahil sa naging 0 po siya sa project. Sinugod niyo po kami at nagkaroon po ng gulo. Sabi ni Tina, halatang nagsisinungaling. David, totoo bang siya sabi nila? Tanong ng professor kay David. Hindi po yun totoo. Sinubukan lang nilang agawin ang ebidensya na magpapatunay na ako ang gumawa ng proyekto. Paliwanag ni David. Halos maiyak na sa galit at pagkadismaya. Dahil magkaiba ang mga testimonya, dinala sila ng professor sa dean's office upang doon magpaliwanag. Sakto namang may meeting noon ng dean, kaya pinaupo muna sila sa gilid ng hallway habang naghihintay. Habang naghihintay, hindi tumigil sina Tina at Mark sa pang-aasar kay David. Naku David, ang dami mo namang drama. Scholar ka na nga, nag-aaksaya ka pa ng panahon. Sabi ni Tina na halatang iniinis siya. Wala ka namang mapapatunayan David kahit anong gawin mo. Bagsak ka pa rin. Dagdag ni Mark na sinamahan pa ng halakhak. Halos maiyak na si David sa sitwasyon. Pambubuli ng kanyang mga kaklase, pagkasira ng kanyang cellphone, at ang posibilidad na maalis siya sa eskwelahan kung hindi siya paniwalaan ng dean. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita at aksyon ng kanyang mga kaklase. Subalit, sa kabila ng lahat, pilit niyang pinipigilan ang kanyang luha at patuloy na umaasa na makakahanap ng hustisya. Habang patuloy ang kanilang paghihintay sa labas ng dean's office, ramdam ni David ang kahinaan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya susuko. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang sarili, ang kanyang mga pangarap at ang dangal na kanyang pinakaiingatan. Habang patuloy na nag-iisip si David, bumukas ang pintuan ng dean's office. Lumabas ang isang lalaki. At sa sandaling nagkatinginan sila ni David, agad nilang nakilala ang isa't isa. Ito ang tatay ni David. Pumunta ito sa school para kumustahin sana ang kanyang anak at tignan kung kumusta ito sa pag-aaral. Papa? Bulalas ni David. Nagulat ngunit may halong saya. David, anak, anong nangyari dito? Tanong ng kanyang tatay na may halong pag-aalala. Kapansin-pansin na nararespeto ng dean ang tatay ni David. Sir, nandito po pala kayo.
Kayo na po ang bahala. Sabi ng Dean, tumango at nagbigay ng galang. Nakilala ni Tina at Mark ang tatay ni David. Halatang nagulat sila dahil ito ang may-ari ng school. Siya yung tatay ni David? Bulong ni Tina kay Mark. Halatang kinakabahan. Ano bang nangyayari dito? Tanong ng tatay ni David. Ngayon ay nakatingin kay Tina at Mark. Papa, ito po kasing mga grupo ko, sinungaling sila. Ako po ang gumawa ng project pero sinabi nilang wala akong itinulong. Paliwanag ni David. Halos maiyak na sa galit at sama ng loob. Agad na nagalit ang kanyang tatay. Totoo ba ito? Tanong niya kina Tina at Mark na halatang nauutal sa takot. Kami po, hindi po namin alam si David po ang nag-aaway sa amin. Pilit na palusot ni Tina. Halatang nagsisinungaling. Sige, titignan natin ang history ng document na gamit ang ibang device. Pag napatunayan kung totoo ang sinasabi ng anak ko, paparusahan ko kayo. Sabi ng tatay ni David na ngayon ay puno ng determinasyon. Habang tinitignan nila ang history ng document sa ibang device, patuloy na itinatanggi ni Tina at Mark ang kanilang kasalanan. Ngunit kalaunan nakuha nila David ang ebidensya na kailangan nila. Nakita ng tatay ni David na siya lamang ang nagtrabaho sa proyekto. David anak, tama ka nga. Ikaw lang ang nag-edit at nagtrabaho sa document na ito. Sabi ng kanyang tatay na may halong galak at pagmamataas. Nagkita muli sila Tina at Mark sa Dean's office. Dito na umamin ang mga kagrupo ni David. Sorry na David, hindi na mauulit. Sabi ni Mark, halatang nagsisisi. Pasensya ka na David, hindi naman namin sinasadya eh. Dagdag ni Tina, halos maiyak sa kaba. Pinlano nilang humingi ng tawad kay David, ngunit hindi sila pinakinggan ng kanyang tatay. Alam niyo mga bata, hindi lang ito tungkol sa project. Habang naghahanap kami ng ebidensya, pinaimbestigahan ko ang buhay ni David dito sa eskwelahan. Natuklasan ko na madalas siyang binubuli ng kanyang mga kaklase, na inakala nilang scholar at mahirap lamang siya. Sabi ng tatay ni David na puno ng galit at pagkadismaya. Sir, hindi naman po ganun. Pilit na depensa ni Tina, ngunit pinutol siya ng tatay ni David. Hindi dapat minamaltrato ang kahit na sino. Lalo na kung ang estudyante ay isang scholar. Ang eskwelahang ito ay para sa lahat at hindi kami magtitiis ng ganitong klase ng asal mula sa mga estudyanteng katulad nyo. Dagdag ng tatay ni David. Dahil sa matinding pambubuli, pina-expel ng tatay ni David sina Tina at Mark sa university. Hindi ito favoritism. Ang ginawa nyo ay sadyang masama at hindi makatarungan. Sabi ng Dean na sumang-ayon sa desisyon ng tatay ni David. Pero sir, kaya nyo lang po kami pinapa-expel kasi anak niyo po si David. Sabi ni Tina, halos magmakaawa. Hindi ito tungkol sa pagiging anak ko si David. Ito ay tungkol sa tamang asal at respeto sa kapwa-estudyante. Biglang sabat ng tatay ni David na ngayon ay tumayo na upang ipakita ang kanyang determinasyon at galit. Sumang-ayon ang professor ni David sa desisyon. Tama si sir. Ang ginawa nyo ay hindi makatarungan at nararapat lang na maparusahan kayo. Sabi ng professor na ngayon ay nagbigay suporta kay David. Habang nasa hallway pa rin sila, patuloy na naririnig ni David ang parinig at bulong ni Tina at Mark. Ang malas natin, bakit pa kasi siya yung anak ng may-ari? Sabi ni Mark na may halong galit. Sa kabila ng lahat, naramdaman ni David ang pag-angat ng kanyang loob. Alam niyang sa wakas, nagtagumpay siya sa paglalahad ng katotohanan. Bagamat mahirap at puno ng pagsubok ang kanyang dinaanan, naging matibay siya dahil sa kanyang determinasyon at suporta ng kanyang pamilya. Sa bawat takbang, alam niyang kasama niya ang pagmamahal at gabay ng kanyang lolo at lola, at ngayon pati na rin ang kanyang tatay. Matapos ang pag-uusap sa opisina ng Dean, dinala ng tatay ni David ang binata sa isang tahimik at magarang restaurant. Habang nasa loob sila, kapansin-pansin ang pagkailang ni David dahil sa hindi niya gaanong kakilala ang kanyang tatay. David anak, gusto kong malaman mo na hindi ko intensyon na mapabayaan ka. Simula ng kanyang tatay habang hinihintay ang kanilang order. Alam mo kasi noong namatay yung nanay mo, nalagmok ako sa matinding kalungkutan. Hindi ko alam kung papaano magpapatuloy kaya nag-focus ako sa trabaho. Tahimik na nakikinig si David habang nagsasalita ang tatay niya. Nararamdaman
ang bigat ng bawat salita nito. Sa sobrang pagkadalamhati ko, naging masipag ako sa trabaho at naging malaking investor sa ibang bansa. Ang university na ito, dating pagmamayari ng isa kong kaibigan. Noong namatay siya, 10 taon na ang nakararaan, iniwan niya sa akin ang titulo bilang nagmamayari ng school. Kaya dito kita pinaaral. Gusto kong magkaroon tayo ng pagkakataon na magkasama, kahit sa ganitong paraan lang. Patuloy ng kanyang tatay. Papa, naiintindihan ko po. Alam ko pong mahirap po sa inyo. Pero sana nakasama ko kayo kahit papaano. Sabi ni David, na ngayon ay may mga luha na sa kanyang mga mata. Hinawakan ng kanyang tatay ang kamay ni David. Anak, patawarin mo ako. Alam kong marami akong pagkukulang pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Naging mahirap para sa akin ang mag-adjust pagkatapos mawala ng nanay mo. Mahal na mahal ko siya. Nagmuni-muni si David sa mga sinabi ng kanyang tatay habang binabalikan niya ang kanyang kabataan sa Batangas. Alam niyo po Papa, kahit malayo kayo, lagi ko po kayong iniisip. Maraming beses na gusto ko kayong makausap at makasama. Sabi ni David. Nagsimula na ring magbahagi ng kanyang mga alaala. Naalala ko pa po noong bata po ako. Tinuturuan ako ni Lolo na magtanim ng gulay sa likod ng bahay. Napakasaya ng mga panahong yun. Si Lola naman, lagi akong tinuturuang magluto ng mga paborito nating pagkain. Kwento ni David na ngayon ay may ngiti sa kanyang labi. Talaga? Ano-ano naman yung mga paborito mong lutuin? Tanong ng tatay niya, na ngayon ay interesado na rin sa mga alaala ng kanyang anak. Mahilig po ako magluto ng adobo at sinigang. Sabi nga ni Lola, pareho daw kami ni Mama na mahilig magluto eh. Sagot ni David na tila ba naaalala ang bawat mga detalye ng kanyang kabataan. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan habang dumarating ang kanilang pagkain. Kumusta naman ang mga kaibigan mo sa Batangas? Tanong ng kanyang tatay. Masaya po kami noon. Lagi po kami naglalaro sa bukid. Nagtatampisaw po sa ilog at nagkukwentuhan sa ilalim ng puno tuwing hapon. Miss na miss ko na nga po sila Papa eh. Sabi ni David na ngayon ay parang bumabalik sa mga masasayang alaala ng kanyang kabataan. Ikwento mo rin sa akin ang tungkol sa mga ka-dormmate mo. Sabi ng tatay niya na gusto pang mas makilala ang buhay ni David sa eskwelahan. May ka-dormmate po ko si Alex. Mabait po siya. Lagi siyang nandyan para sa akin. Pero yung dalawa po, sina James at Marcus, sila yung mga nangungutya sa akin. Akala kasi nila mahirap lang ako at scholar. Kwento ni David na ngayon ay may halong lungkot sa kanyang mga mata. David, bilang tatay mo, gusto kong siguraduhin na magiging maayos ang lahat para sa iyo. Bibigyan kita ng solong apartment para makapag-focus ka sa pag-aaral. Sisiguraduhin ko na hindi ka na magkakaroon ng problema sa mga ka-dormmate mo, ha? Sabi ng kanyang tatay na puno ng determinasyon. Papa, salamat po. Napakalaking tulong po nito para sa akin. Tugon ni David na ngayon ay puno na ng pag-asa. Nais kong mabawi ang lahat ng mga panahong hindi kita nakasama. Gusto kong ipakita sa iyo na mahal kita at handa akong gawin ang lahat para sa iyong kinabukasan. Sabi ng tatay niya na ngayon ay puno ng emosyon. Papa, mahal na mahal ko rin po kayo. Kahit na malayo po tayo sa isa't isa, hindi ko po kayo kinalimutan. Sagot ni David na ngayon ay tumutulo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang kumakain. Pinupuno ng mga kwento at alaala ang bawat saglit. Sa kabila ng mga pagsubok at kalungkutan, natagpuan nila ang pag-asa at pagmamahal sa isa't isa. At sa bawat takbang na kanilang ginagawa, alam nilang magkasama nilang haharapin ang mga hamon ng buhay. Puno ng determinasyon at pagmamahal. Nang makabalik si David sa dorm, naabutan niya sina Marcus at James na naghihintay sa kanya sa sala. Halatang nais ng dalawa na makipagbati at kaibiganin ulit siya. David, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Marcus. Pilit na ngumiti. Oo nga David, pasensya na sa mga nagawa namin. Sana maging magkaibigan tayo ulit. Dagdag ni James na halatang nag-aalinlangan. Nang tignan ni David ang mga mukha ng dalawa, naramdaman niya ang pagbabago sa kanilang ugali. Ngunit hindi siya nagdalawang isip na maging tapat. Pasensya na Marcus. James, di ko gustong makipagkaibigan sa inyo. Diretsong sagot ni David. Nainis sina James at Marcus sa sagot ni David. Sige, kung ayaw mo ikaw ang bahala. Sabi ni James na halatang nagtitimpi ng galit. Sama ng loob mo David.
Akala ko ba gusto mong laging maayos ang lahat? Tanong ni Marcus na tila nagmamakaawa. Bago pa man magpatuloy ang usapan, sumingit sa Alex. Bakit? Tama naman ang desisyon ni David ah. Nare-respeto ko siya, kaya dapat respetuhin niyo rin ang kanyang desisyon. Sabi ni Alex na may halong determinasyon. Kinabukasan nalaman ni David na tuluyan ng na-expel ang kanyang mga kagrupo. Sinubukan siyang kausapin ng mga ito ngunit tumanggi na siya. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni David na may kumpiyansa. Hindi nagtagal, nakipag-meet sa kanyang mga magulang ng kanyang mga kagrupo sa opisina ng Dean. Hindi naman ganun katindi ang ginawa ng mga anak namin para ma-expel sila, sabi ng nanay ni Tina, halatang nagmamakaawa. Kasama noon ni David ang kanyang tatay. Tumayo ito at nagsalita ng buong tapak. Ang eskwelahan na ito ay para sa edukasyon ng mga estudyante, hindi para sa diskriminasyon at pambubuli. Hindi porket mas mahirap ang isang tao ay pwede na itong pagtripan at gawing katatawanan, sabi ng tatay ni David na puno ng galit at determinasyon. Naiintindihan namin yun, pero ang sa amin lang, sana may konting konsiderasyon na, sabi naman ng tatay ni Mark na halatang nahihiya. Ang university na ito ay binuo ng aking kaibigan upang maging lugar ng pagkatuto at respeto. Ang ginawa ng mga anak ninyo ay salungat sa mga prinsipyo ng eskwelahang ito. Hindi namin papayagang mapuno ito ng pambubuli at diskriminasyon, dagdag pa ng tatay ni David. Napahiya ang mga magulang ng mga kagrupo ni David. Pasensya na lang sa lahat ng nangyari. Sana'y maintindihan nyo rin kami, sabi ng nanay ni Tina, halos umiyak na. Hindi ito tungkol sa pagkakamali ng inyong mga anak, kundi sa mga aral na kailangan nilang matutunan. Ang respeto at pagiging patas ay mahalaga sa bawat institusyon, sagot ng tatay ni David na hindi nagpatinag. Matapos ang pag-uusap, nagkaroon si David ng mas mataas na kumpiyansa sa sarili. Alam niyang sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, nagtagumpay siya na ipaglaban ang kanyang karapatan at prinsipyo. Sa bawat hakbang, natutunan niyang magpakatatag at manatiling tapat sa kanyang mga pinaniniwalaan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni David ang pagbabago sa ugali ni Marcus at James. Mas naging magalang ang dalawa at tila ba nagsisisi sa kanilang mga naunang nagawa. David, pasensya na talaga sa lahat, sabi ni Marcus isang umaga habang sila'y nasa hallway. Oo nga naman David, sana mapatawad mo na kami, dagdag ni James na ngayon ay halatang nagbabago na. Hindi ko man kayo kaagad mapapatawad, pero salamat sa inyong pag-amin. Sana'y matutunan natin lahat ang mga aral sa nangyaring ito, sagot ni David na ngayon ay may ngiti sa labi. Sa kabila ng lahat, nanatili si David na mapagkumbaba at determinado. Alam niyang marami pa siyang haharapin na pagsubok, ngunit sa bawat hakbang kasama niya ang suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya. Sa kanyang puso, alam niyang natutunan niya ang tunay na kahulugan ng respeto, pagkakakilanlan at pagiging totoo sa sarili. Kalaunan ay tuluyan nang lumipat si David sa isang apartment. Ang apartment ay malinis, tahimik at may sapat na espasyo para sa kanyang mga pangangailangan. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, naramdaman niya ang saya ng bagong simula. Mukhang mas maganda rito mas komportable, sabi ni David sa sarili habang nag-aayos ng mga libro sa kanyang bagong bookshelf. Nagpatuloy ang pag-aaral ni David sa university. Sa kanyang pagsusumikap at determinasyon, naging mas masipag siya sa klase. Hindi na siya pinapakailaman ng kanyang mga kaklase at kahit may ilan na gustong makipagkaibigan sa kanya, pinili niya na lang na mag-focus sa kanyang pag-aaral. Alam niya na ang mga tunay na kaibigan ay hindi nagbabase sa yaman o estado sa buhay. Isang araw habang nag-aaral si David, tumawag ang kanyang tatay mula sa ibang bansa. David anak, kumusta ka na? Tanong ng kanyang tatay, halatang nag-aalala. Pa, okay lang po ako. Nag-a-adjust na rin po ako sa bagong apartment. Salamat po ulit sa bagong cellphone sagot ni David na may ngiti sa labi. Mabuti naman anak. Basta kung may kailangan ka, huwag kang mag-aatubiling tumawag sabi ng kanyang tatay na puno ng pagmamahal. Opo papa, huwag po kayong mag-alala. Kayo po, kumusta na po kayo sa ibang bansa? Tanong ni David na gusto ring malaman ang kalagayan ng kanyang tatay. Busy sa trabaho pero ayos naman. Miss na kita anak, sabi ng kanyang tatay na may halong lungkot. Miss ko na rin po kayo papa pero alam ko pong ginagawa mo po ito para sa atin, sagot ni David na may ngiti.
Madalas din tumawag si David sa kanyang lolo at lola sa probinsya. Lola, kumusta na po kayo dyan? Tanong ni David sa telepono, puno ng saya. Apo, mabuti naman kami. Ikaw, kumusta dyan sa Maynila? Tanong ni Lola Ising, halatang nag-aalala rin. Okay lang po ako, Lola. Masaya at mas komportable na po ako dito sa apartment. Huwag po kayong mag-alala. Sagot ni David na hindi binabanggit ang nangyari sa eskwelahan upang hindi na mag-alala ang kanyang mga lolo at lola. Siguraduhin mo lang anak na lagi kang mag-aaral ng mabuti ha? Paalala naman ni Lolo Pedro. Opo Lolo, gagawin ko po ang lahat para maging proud po kayo sa akin. Sagot ni David na puno ng determinasyon. Isang araw habang naglalakad si David papunta sa kanyang klase, nakita niya si Alex na papalabas ng dorm. Alex, napapadalas yata ang pag-alis mo dyan, sabi ni David, nilapitan ng kaibigan. Kaya nga David actually lilipat na rin ako sa isang apartment. Gusto ko kasi ng mas tahimik na lugar para makapag-aral. Sagot ni Alex na halatang masaya sa kanyang desisyon. Talaga? Bakit ka lilipat? Okay naman dyan sa dorm, di ba? Tanong ni David na interesado sa desisyon ng kaibigan. Nag-dorm lang ako para mas makasalamuhang mga kaedad kong Filipino at matutunan ang kanilang kultura, pero dahil sa kagaya nila James at Marcus, napagdesisyonan kong lumipat na lang. Hindi ko na kayang ugali nila Paliwanag ni Alex na halatang nagsasabi ng totoo. Naiintindihan ko Alex. Buti na lang nagkakilala tayo. Salamat talaga sa lahat ng natulong mo ha. Sabi ni David na ngayon ay ramdam ang pasasalamat sa kanyang kaibigan. Walang anuman David, ano ka ba? Lagi lang ako nandito para sa'yo. Sagot ni Alex na may ngiti. Habang nag-aaral si David sa kanyang apartment, naramdaman niya ang saya ng pagkakaroon ng sariling espasyo. Sa bawat araw, patuloy siyang nagsusumikap at nag-aaral ng mabuti. Ang kanyang mga guro ay napansin ang kanyang dedikasyon at kasipagan. David, mahusay ang iyong performance sa klase. Ituloy mo lang yan, sabi ng kanyang professor isa-isang pagkakataon. Salamat po ma'am. Gagawin ko po ang lahat para mapanatili po yung mga grades ko. Sagot naman ni David na puno ng determinasyon. Sa bawat tawag mula sa kanyang tatay, nararamdaman ni David ang pagmamahal at suporta. David, kumusta ang mga aralin mo? Tanong ng kanyang tatay isang tawag. Pa, ayos naman po. Nagiging mas busy po pero masaya ako sa natututunan ko. Sagot ni David na puno ng saya. Mabuti naman anak. Basta lagi kang mag-iingat at mag-aaral ng mabuti, okay? Paalala ng kanyang tatay. Opo papa. Salamat po sa lahat ng suporta. Tugon ni David na puno ng pagmamahal. Sa bawat tawag naman sa kanyang lolo at lola, nararamdaman niya ang kanilang pagmamalasakit. Lola, namimiss ko na po kayo. Sabi ni David sa telepono isang gabi. Miss ka na rin namin na po pero alam namin ginagawa mo ito para sa iyong kinabukasan. Sagot ni Lola Ising. Oo nga anak, lagi kong pinapanalangin na magtiwala ka sa sarili mo. Dagdag ni Lolo Pedro. Opo, lagi ko pong tatandaan ang mga aral na tinanim niyo po sa puso't isipan ko. Sagot ni David na puno ng pasasalamat. Sa kabila ng mga pagsubok na hinarap ni David, natutunan niyang maging matatag at magtiwala sa sarili. Sa tulong ng kanyang pamilya at kaibigan, napatunayan niyang kaya niyang lampasan ang anumang hamon. Sa bawat araw, pinapakita niya ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa pag-aaral at alam niyang darating ang araw na makakamit niya ang kanyang mga pangarap. Kalaunan, natapos ni David ang kanyang unang taon sa university. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap, nagawa niyang magtagumpay at manatiling matatag. Dumating ang bakasyon at excited siyang umuwi sa probinsya upang makasama muli ang kanyang lolo at lola. Pagdating niya sa Batangas, mainit na sinalubong siya ng kanyang mga lolo at lola. David apo, miss na miss ka na namin, sabi ni Lola Ising habang niyayakap siya ng mahigpit. Lolo, miss na miss ko na rin po kayo, sagot ni David. Ramdam ang init ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Agad na tumulong si David sa mga gawaing bahay. David anak, hindi mo naman kailangan gawin ito, magpahinga ka na lang muna, sabi ni Lolo Pedro habang nakatingin kay David na nagwawalis ng bakuran. Lolo, ano ka ba? Okay lang po. Namimiss ko nga pong gawin ito sagot ni David na may ngiti sa labi.
Habang tumutulong siya sa mga gawaing bahay, nagkaroon din siya ng pagkakataong makipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan sa probinsya. "David, welcome back! Ang tagal mong nawala," sabi ni Benjo, ang matalik niyang kaibigan. "Oo nga Benjo, ang dami ko nang namimiss dito," sagot ni David habang naglalakad sila sa pamilyar na daan papunta sa kanilang tambayan. Nang malaman ng kanyang mga kaibigan na bumalik na siya, nagdesisyon silang magdaos ng isang maliit na pagtitipon para ipagdiwang ang kanyang pagbabalik. Sa isang gabi na puno ng tawanan at kasiyahan, nagtipon-tipon sila sa bakuran ni David. "Ang saya naman at nandito ka ulit David," sabi ni Maria habang nag-aayos ng mga pagkain. "Salamat Maria. Miss ko na rin kayo lahat," sagot ni David na masayang nakikipagkwentuhan. Habang nag-uusap sila, ikinwento ni David ang kanyang mga karanasan sa Maynila. "Sa university, madami akong natutunan. Masaya din doon at marami akong naging kaibigan," kwento ni David na hindi binanggit ang mga problema at pambubuli na kanyang naranasan. "Talaga David, ano pang mga nangyari sa'yo doon?" tanong ni Benjo, halatang sobrang interesado. Nagkita rin kami ni Papa. Di ko alam na siya pala yung may-ari ng university. Nag-usap kami at mas naging malapit naman kami sa isa't isa," kwento ni David na may ngiti sa labi. Ano David, ang galing naman. Siya yung may-ari ng university na pinag-aaralan mo. Tsaka buti nagkita kayo ng papa mo, sabi ni Maria, halatang tuwang-tuwa at gulat na gulat sa binalita ng kaibigan. Pagkatapos ng party na iyon, bumalik si David sa kanilang bahay at nagkwentuhan pa sila ng kanyang lolo at lola. "Lola, lolo, alam niyo ba? Nagkita na po kami ni Papa ulit. Mas naging mag-close po kami ngayon," kwento ni David habang sila'y kumakain ng hapunan. "Mabuti naman anak. Matagal ka na niyang gustong makasama eh," sabi ni Lolo Pedro na may ngiti sa labi. "Opo lolo, masaya rin po ako na nagkita na rin kami," sagot ni David. "Alam mo, sana maintindihan mo yung tatay mo at hindi ka sana magtanim ng galit sa kanya," panimula ni Lola Ising. "Kitang-kita namin ng lolo mo kung paano siyang nadurog simula yung namatay yung nanay mo. Para bang ayaw niya na rin mabuhay. Gusto niya nang sumunod sa nanay mo. Kitang-kita rin namin na wala siya sa tamang kalagayan para mag-alaga ng bata. Alam naman naming mahal ka niya. At dahil sa pagmamahal niya sa'yo, nilabanan niya yung kagustuhan niyang wakasan na ang lahat. Alam mo kasi, yung papa mo, yung nanay mo lang yung tanging minahal niya sa buong buhay niya. Kaya yung nawala yung nanay mo, pakiramdam niya wala na rin siyang rason para mabuhay pa." Biglang pag-alala ni Lola Ising sa kanilang nakaraan. Bagyang tumulo naman ang luha ni Lolo Pedro. Kaya naman lumapit si David sa kanila at niyakap silang dalawa. "Naiintindihan ko po. Pinaliwanag naman na po sa akin ni Papa ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Kahit katiting po, wala po akong nararamdaman na sama ng loob sa kanya. Bukod pa dun, hindi po ako nagsisisi na kayo po yung nagpalaki sa akin." Wika ng pilyong si David sabay ngiti at halik sa noo ng kanyang lolo at lola. "Kaya apo, wag mong kakalimutan na manalangin ha, at lagi kang magtitiwala sa sarili mo," paalala ni Lola Ising habang hinahaplos ang buhok ng kanyang malambing na apo. "Opo lola, lagi ko pong tinatandaan yan," tugon ni David na puno ng pagmamahal. Sa dulo ng araw, natulog si David sa tabi ng kanyang lolo at lola. Ramdam niya ang init ng pagmamahal na ibinibigay ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Habang nakahiga, pinapakinggan niya ang mga tahimik na huni ng gabi at nararamdaman ang kapayapaan. "Lolo, lola, salamat po sa lahat," bulong ni David habang unti-unting pinipikit ang kanyang mga mata. "Walang anuman na po. Lagi kaming nandito para sa'yo. Awayin ka man ng mundo. Nandito lang kami nagmamahal sa'yo," sagot ni Lola Ising na may halong pagmamahal. Habang natutulog si David, napapalibutan siya ng mga taong mahalaga sa kanyang buhay. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Alam niya na anuman ang hamon na darating sa kanyang buhay, hindi siya nag-iisa. Sa kanilang tabi, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap, natutunan ni David na maging matatag at magtiwala lamang sa sarili. Sa bawat hakbang na kanyang gagawin,
dala-dala niya ang mga aral at pagmamahal mula sa kanyang lolo, lola at tatay. Sa bawat pagsikat ng araw, alam niyang handa siyang harapin ang mundo, puno ng pag-asa at determinasyon. Sa kanyang puso naman, alam niyang natagpuan niya na ang tunay na kahulugan ng tahanan. At sa bawat pagbalik niya sa probinsya, alam niyang may mga taong nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Sabik na naghihintay para sa kanyang pagbalik. Ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang at sa bawat pahina, kasama niya ang kanyang pamilya at mga pangarap. Dahil tunay nga naman na walang taong mabuti ang binababa ng Diyos.